Kung tayo po ay kikilos, bakit pa natin titipirin? Bakit pa po tayo maghihintay ng November 30? Lahat po tayo nagbigay ng oras at panahon. Bakit magbibigay pa tayo ng date? Yung mga muli kami po ay naniniklod sa iyo, nagpapasalamat sa lahat din ng mga pagpapala na kami ay nakakatanggap. Salamat po sa mga nagdaang mga araw na patuloy dakilang Diyos iniingatan mo kami na mga nananawagan, at kami ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat marami pa rin po ang lumalabas upang manawagan, Panginoon, upang maging maayos po at maganda ang aming bayan. Nauna sa lahat, kayo po ang amin pong itinataas. Kayo po ang bahala na, Panginoon, sa lahat ng bagay. Ikaw lang po ang aming pwedeng, Panginoon, malapitan, Panginoon, at mapalad ang isang bayan kapag ang aming Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya, Panginoon, hindi ang pera ang aming pong Panginoon at ang aming Diyos. Hindi ang kayamanan, hindi ang sinuman, hindi ang anumang bagay, Panginoon, na nasa sanlibutan na nakikita lamang. Kundi ikaw, Diyos, na hindi namin nakikita, at Panginoon, nawa, Panginoon, patuloy kang mahabag, lalo, Panginoon, sa aming pong mga pinagdadaanan doon sa mga kalamidad na mga nangyari nakaraan. O dakilang Diyos, sana po ay tulungan at hipuin mo, Panginoon, ang mga mamamayan ng aming pong bansa, Panginoon, ng iyong patuloy na pag-iingat. At nawa, dakilang Diyos, mas marami pa ho, Panginoon, ang sa amin, dakilang Diyos, ang manalangin sa iyo, sapagat ikaw lang po, wala po kaming kapangyarihan. Wala pong kapangyarihan ng sino man, Panginoon. Lahat ay pahiram mo lamang. Pero, Panginoon, sa iyo po nanggagaling ang lahat ng kapangyarihan. Tumaasa kami. Kaya panibagong, Panginoon, na araw na ito, na aming pong isusulong ang aming mga panawagan upang sa iyo lamang, Panginoon, namin ipagtitiwala ang lahat. Kaya samahan mo kami, ang Panginoon, patuloy tulungan upang, Panginoon, mawaksina mo namin ang anong mga bagay na masama, lalo na, Panginoon, ang mga pag-iimbot na mga bagay na pansamantala lamang po. Matakot kami, Panginoon, sa iyo, at dakilang Diyos, ikaw, Panginoon, ang aming paglilingkuran lamang, hindi ang sinuman, hindi ang aming mga sariling mga interes, hindi ang aming mga sariling kagustuhan, kundi yung kagustuhan mo para po sa aming bayan. Tulungan mo kami, Panginoon, nagmamakaawa po kami, at dakilang Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, ng aming bayan ay nagkasala sa iyo. Kaya, Panginoon, kami, Panginoon, ay pagalangin mo, Panginoon, at tulungan, Panginoon. At, Panginoon, ikaw po ang patuloy na masunod namin ang iyong kalooban, dakilang, Panginoon. Tanggihan namin ang anumang alok ng kasamaan, Panginoon. At, dakilang Diyos, patuloy matakot at bigyan mo kami ng takot at kaawaan mo kami sa aming mga kasalanan. At, dakilang Diyos, kami ay muli, Panginoon, humingi ng tawad. At dakilang Diyos, kung kami man ay nakakapagsalita ng mga bagay na hindi, Panginoon, nararapat, sapagkat dahil sa bugso ng damdamin namin, sa nakikita naming mga bagay na hindi mabubuti, Panginoon, patawarin mo kami. Ngayon pa lang, Panginoon, hihingi na po namin ng iyong pagpapatawad at tulungan mo kami. At muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan. Blessed is the nation whose God is the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. magandang gabi po sa ating lahat dito sa Liwasang Bonifacio. Ngayon po, nandito po ako. Isa lang po akong pribadong individual na pumunta dito sa Liwasang Bonifacio dahil po ako, hindi na po ako makapagantay. Ayoko po pumayag na ang issue ng nakawan sa gobyerno ay mamamatay na lamang katulad ng mga iba pang issue ng mga nakaraang taon. Ngayon po, nandito po tayo upang manawagan sa sambayan ng Pilipino na kung tayo po ay kikilos, bakit pa natin titipirin? Bakit pa po tayo maghihintay ng November 30? No?
Lahat po tayo nagbigay ng oras at panahon. Bakit magbibigay pa tayo ng date? Yung mga nagnakaw po, nandun na sa ibang bansa. Dala na po ang mga perang ninakaw nila. Tapos magbibigay pa po tayo ng date. Bakit pa po natin papatagalin ito? Kung ganun lamang po, matulog na lang tayo sa bahay natin. Pero hindi po tayo ganun. Hindi po kami tumitigil. Na kayo po, lahat dyan, simpleng mamamayan, tayo po ay taxpayer. Nagbabayad ng buwis sa gobyernong ito. Kahit ano po, ni ultimo candy na binibili natin may buwis. Saan po napupunta ang buwis na yon? Dala po ng mga nagnanakaw sa gobyerno sa ibang bansa. Unang-una, yung Maharlikapan, naasan na po yun. Wala na po tayong balita doon. Almost 500 billion po yun. Imagine, kung yung 500 billion na yun ay may ibibigay sa kada sektor ng mamamayang Pilipino. Sa public hospital, sa transportation, hindi na po tayo dyan magkakagulo para sumakay sa isang bus. May improve natin ang ating transport sector. Katulad ng mga transport sector sa iba't ibang bansa, lalo sa ating kapitbahay sa Asia. Napakalaki po ng problema ng Pilipinas. At tila po ang gobyerno ay nagkakaroon ng takipan. Habang tayo dito kapwa Pilipino nagbabangayan, sila doon nagpapakasasa, nakakatulog ng mahimbing, kinabukasan magnanakaw sila ulit. Ganun lamang po ang nangyayari sa gobyerno paulit-ulit. Ang ating problema sa baha, napakatagal na po niyan. 90s pa lang po may baha na. And every year, bilyon-bilyon piso po ang binabudget natin sa baha. Pero ngayon po, kung ano ang mga binabaha dati, siyang binabaha pa rin ngayon. Lumobo po ang budget sa flood control program noong 2022. Hindi lamang po lumobo, nangutang pa po ang gobyerno natin ng dagdag budget sa iba't ibang bansa para sa flood control budget na yan. Pero tila lalong lumala ang problema natin sa baha. Yung mga dating hindi binabaha, ngayon lubog na lubog na. Tapos ano? Walang nangyayari. Puro salita. Galit na daw siya. Kung galit ka na, ba't hindi mo pakulong yung pinsan mo? Bakit hindi mo hanapin sa ibang bansa si Saldico? May ultimo ordinaryong OFW. Nakikita, nakakasalubong si Saldico. Ikaw na, ang lawak-lawak ng koneksyon mo, Marcos. Hindi mo mapauwi yung number 1 sangkot sa pagnanakaw sa Pilipinas. Tila ginagawa tayong tanga. Hindi naman tayo mga bobo. Matiisin lang tayo. Pero hindi natin kinukusunte ang mga kawan na yan. Kaya tayo nandito ngayon. Tila kasalanan na lang ang pananahimik sa nangyayaring nakawan. Pumunta po kayo ng mga public hospital. Makikita nyo, napakalaking problema. Kaawa-awa po ang ating mga kababayang may sakit. Pumunta po kayo ng Children's Hospital. Imbis na madugtungan ang buhay ng mga batang may sakit, pag sinusugod po sila sa emergency, hindi na po sila nakakapasok ng ospital dahil kulang sa doktor. Di ultimo gamot, papabili pa sa'yo sa labas. Tapos mababalitaan mo, ang mga mag-anakan ng mga magnanakaw na politiko, gumagastos ng 100,000 sa isang gabi lang dahil sa pagkain. Ipiplex pa nila yung kanilang mga branded items, Hermes, Chanel, Lacoste, na pera natin ang ginamit pambili. Yung kanilang mga luxury car na pinagmamalaki nila, 50 pirasong luxury car, na galing saan? Sa dugot pawis ng iisa sa atin dito. Ganun na po ba ang gobyerno natin? Hihintayin pa ba natin umabot sa sukdulan yung galit ng Pilipino bago kayo tablan ng kapal ng mukha? Kaya mga kababayan, sa mga susunod na araw, iasahan po ninyo ang mga susunod namin pagkilos. Hindi po kami mananahimik hanggat nandyan ang mga magnanakaw sa gobyerno ito. Hindi kami titigil.
Kami, lumalaban ng patas. Minsan nag-overtime kami sa trabaho. Tapos kayo, absent kayo sa mga plenary session. Tapos makikita namin kayo nasa ibang bansa, nasa mga private property nyo, nagsasaya, gamit ang pera ng taong bayan, dugot pawis ng taong bayan. Ganyan kayo kakapal mukha nyo, mga hayop kayo. Kaya mga kababayan, samahan nyo kami sa susunod na mga araw. Bukas, sa linggo, tapusin na natin, bawiin natin ang mandatong binigay natin sa mga sindikatong kriminal na nandyan sa loob ng gobyerno. Huwag na tayong magtiis. Mas deserve natin ng maayos na serbisyo. Deserve natin ng transparency. Kaya nananawagan ako sa inyo, tanggalin natin ang kulay politika. Pare-parehas lang po sila. Irepresenta natin bilang Pilipino, labanan natin ang sistematikong nakawan sa korupsyon na ito. Sa 12 po, linggo, sama-sama po tayong lumabas sa ating mga tahanan. Magsama-sama po tayo para labanan ang mga magnanakaw sa gobyernong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid na rin. So ngayon naman po pakinggan natin ang boses ng kabataan, Kuya Park. So ito si Kuya Park ay pilit pinapatahimik ng administrasyong ito. Pero patuloy pa ring lumalaban. Mauubos lang ang papel ninyo sa pagsugpina, pero ang batang ito kahit kailan ay hindi titigil upang labanan ang administrasyong ito. Yan,